Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Batiin po natin yung mga kapatid natin. Good morning. Sabihin natin, mapalad ka. Andito ka. Amen. Mapalad tayong lahat kasi nandito tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa araw na to. Ayan. Sige, yung mga bata, mag-ready na kayo sa labas. Ready na? Ready? Yan. Salamat. At yung mga hindi bata, ready na rin po kayo? Hindi masyadong bata. Yan. So, nung nakaraan po, ang pinag-usapan po natin, magsisi o mapahamak. Amen. So, yun po yung pinag-aralan natin nung nakaraan. So, it's a matter of choice kung ang tao ay magsisisi o mapapahamak. So, naibigay na po natin ang salita. Sa bandang huli, ang tao pa rin po ang magdidesisyon talaga. Kung gusto niya ba talaga na siya ay magsisi o siya ay mapapahamak. Ngayong araw po na to, bago po tayo magsimula, sige po, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Lahat po ng may kaarawan ay naipanalangin na po natin. Amen. So, tayo po ay mananalangin na para sa ating gawain. Salamat, Panginoong Yesus, sa umaga na to. Wala kaming ibang itataas, wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang dadakilain, kundi tanging ikaw lamang, O Diyos. Malwalhati ka sa bawat isa, simula pa kanina, kung paano kami nagpuri, sumamba sa iyo, sa pamamagitan ng awit, O Diyos. Ngayon naman po kami makikinig, mag-aaral ng iyong salita. Patuloy na dalangin namin ang banal na Espiritu, ang siyang maghari, ang magbigay ng karunungan, ang magbigay ng kapahayagan, at mangusap sa bawat puso at kaisipan na naririto, Panginoon, maging doon sa mga nakakapakinig o nakakarinig ng salita mo, O Diyos, kada linggo, Panginoon. Kaya salamat po, pagharian mo po ang bawat isa, at ikaw patuloy, Panginoon, na mabigyan namin ng karangalan because this is your day, Lord God, not our day, Panginoon. Kaya puspos ang aming puso ng pasasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon po pag-usapan po natin ang unbelief or the danger of unbelief. Yan. Alam niyo po ba na delikado ang unbelief? No? Ang verse po natin ay makikita natin sa John chapter 9 verse 39. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1:9-39. Ito po yung kwento na pinagaling ni Jesus, yung isang lalaking bulag. Itong lalaking bulag na po ito, bulag siya from birth. So, pinanganak po siya, bulag na po siya. Amen. Basahin nyo na lamang po ng buo yung kwento sa inyong mga tahanan. John chapter 9 po yan. Pero dito na lang po tayo sa verse 39 hanggang 41. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita. Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakikita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Hallelujah. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagkabasa ng iyong salita. Buksan mo ang lahat ng kaisipan ng mga nakakapakinig at mag-aaral ng iyong salita sa umaga na to. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. So sabi po rito, ang nagsasalita po rito mismo ay si Jesus Christ. Kasi yung nagpagaling doon sa lalaking bulag, si Jesus Christ po mismo. Amen. So may nangyari. Pero dito nga po tayo, doon sa sinabi ni Jesus Christ na, naparito ako
isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita. Tingnan po natin ito. Lahat tayo dito nakakakita. Amen. Pero tayo ba yung sinasabing bulag? Kasi sabi niya, yung mga makakita ay mabulag. Tapos yung mga bulag ay makakita sila. Amen. So ito po, yung sinabi ni Jesus Christ dito, hindi po siya literal na kabulagan sa mata. Bakit? Kasi sabi niya dun sa verse 41, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakikita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Those who can see, sin. Lahat ng mga nakakakita, nagkakasala. Those who cannot see, will see. Yung mga bulag, makakakita. So ano po ba yung unbelief? Sabi ni Google, lack of religious belief and an absence of faith. So yun po yung kahulugan ng unbelief. Lack of religious belief and absence. Take note absence of faith. Anong ibig sabihin nun? Wala yung pananampalataya. So yung unbelief, hindi lang siya yung naniniwala ka, kundi kasama yung pananampalataya mo. Sa Bible, ano po yung sinasabing unbelief? Refusing to believe God and His Word. Ito po ang kahulugan ng unbelief sa Biblia. Refusing to believe God and His Word. Marami magsasabi, aba, ako'y naniniwala sa Diyos. Tama? Lahat po ng tao sasabihin nila, aba, ako'y naniniwala sa Diyos. Ako'y naniniwala sa Kanyang salita. Kung naniniwala ang lahat ng tao sa Diyos at sa salita ng Diyos, bakit sila bulag? Bakit sila patuloy na nagkakasala? Ano po kayang ibig sabihin ni Jesus Christ doon sa sinabi niya, kung ikaw pala'y nakakikita, ikaw ay nagkakasala. Diba? Sabi niya doon sa verse 41, katulad nung bulag na lalaki na to, alam niyo anong ginawa doon sa bulag na to? Dito sa lalaking pinagaling ni Jesus, ito, literal na bulag talaga to. Literal. Amen? Alam niyo anong ginawa ng mga Hudyo sa bulag na ito? Siya po ay itiniwalag sa sinagoga. Ano yung sinagoga? Sa madaling salita po, ito po ay church kung saan sila nagtitipon para sa kanilang gawain, sa kanilang pananampalataya. Sabi sa John 9:32, John chapter 9, verse ano po pala? 22, sorry. John chapter 9, verse 22. Basahin po natin yung sinabi rito. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Mesayas. Amen. Mesyas. Kaya yung mga magulang ng lalaking bulag na to na pinatawag, natatakot sila. Kaya ang sabi, siya naman po may sapat na gulang na siya po ang tanungin ninyo. Mababasa niyo po dyan sa kwento. So ang ibig sabihin dito, itong lalaki na pinagaling ni Jesus na bulag na to ay tiniwalag ng mga Hudyo doon sa kanilang samahan, doon sa sinagoga. Ano ibig sabihin ng tiniwalag? Hindi tinanggal, di na siya kasali. Amen. Ano kaya naging kasalanan ng lalaki na to? Bakit siya itiniwalag doon sa sinagoga? Kaya nga, ang sinasabi at pinag-aaralan natin po dito, mga bulag ang nagtiwalag doon sa lalaking bulag. Yun yung sinabihan ni Jesus Christ, kayo pala yung mga nakakakita, pero nagkakasala kayo. So, ibig sabihin, sila yung mga bulag na sinasabi rito. No? Sila yung mga nakakakita. Ano ba nakita nila?
mulat na mulat sa katotohanan na nakita nila, nasaksihan nila na itong lalaking bulag na to ay pinagaling ni Jesus. Pero naniwala ba sila? Hindi. Parang ganyan, magkakasama tayo dito. Masarap nga yung panahon nila, nakasama nila yung pagiging tao, di ba? Ni Jesucristo. Nasaksihan nila na itong lalaki na to na bulag, alam nila ever since bulag ang lalaki na to, pinatunayan niya ng magulang niya, pero pinagaling ni Jesus. Nasaksihan nila, nakita nila, sabi ni Jesus Christ, kayong nakakakita, kayo yung mga may kasalanan, kayo yung mga patuloy na nagkakasala. Bakit? Kayong mga nakakakita, kahit na nakita na yung kaliwanagan na siya ay naghimala, na siya ay may ginawa doon sa lalaki, hindi pa rin sila naniwala. Tama po? Kaya sabi po doon sa John 9, 30 to 34, pinipili ko na lamang po yung mga verse, no? Umpisan po natin sa verse 30. Ito yung sinabi ng lalaki. Tingnan ninyo. Sumagot ang lalaki, yung lalaking bulag po yan. Iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung hindi siya mula sa Diyos. Amen. Yun yung sinabi ng lalaki, kaya nagalit itong mga Hudyo. Bakit? Itong lalaki na to, naniwala siya na si Jesus ay mula sa Diyos. Bakit? Walang makagagawa ng ginawa niya kung hindi ito mula sa Diyos. Sabi sa verse 34, sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin. Kaya anong ginawa nila? At siya'y itiniwalag nila. Ayan. Nakita po natin? Wala siyang kasalanan. Nagalit sila dahil doon sa sinabi ng lalaki. Yung pride ba, na parang sila yung tinuruan, bakit hindi nyo to alam? Sabi nung lalaki, bakit hindi nyo alam? Ako nga bulag dati, kayo matagal na kayong nakakakita. Parang ganyan, yung gusto sabihin ng lalaki. So, nung matagal na kayong nakakakita, alam nyo kung ano ang ginagawa ng tao na to. Nagalit yung mga Hudyo, tiniwalag siya. Para po sa panahon natin ngayon, hindi ba nangyayari ho yan? Para doon sa mga taong nakaranas ng himala ng Diyos. Para doon sa mga taong nakakita mismo ng kabutihan ng Diyos, nakaranas ng kabutihan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng kagalingang nagmumula sa Diyos, ng pagmamahal ng Diyos, ng pag-iingat ng Diyos, at marami pa pong iba. Lahat ng ito pinakita ng Diyos dito sa mundo na to. Pero marami pa rin ang bulag. Hindi naniniwala sa Diyos. Marami pa rin ang nakakakita, pero sila'y nagkakasala. Yun yung gusto po nating pag-aralan dito. Even if people see the works of God, the miraculous works of God, hindi pa rin sila naniniwala. Kasi kung sila'y naniniwala, sasambahin nila, katulad ng lalaking bulag na to, sasambahin nila ang tunay na Diyos. Sasambahin nila si Jesus. Susunod sila kay Jesus. Susunod sila sa tunay na Diyos. Kung talagang sila ay nakakakita ng tunay. Amen? Pero marami nga po sa panahon natin ngayon, kahit namulat na sa katotohanan, ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa mga tao, dito lang sa Pilipinas Di ba? Pagka dito sa Pilipinas, bagyo. Pag aalis na yung bagyo sa Pilipinas, nagiging super bagyo na siya. Hindi natin ikinatutuwa na siya ay lumalakas at mapapahamak yung mga taga-ibang bansa. Pero sinasabi natin dito, di ba? Himala po yun ng Diyos.
katotohanan na minumulat sa atin ng Diyos sa panahon natin ngayon na hindi pa rin yan alintana, hindi pansin ng mga tao. Bakit? Sila'y nananatiling bulag. Bulag saan? Bulag sa katotohanan na merong Diyos. Na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? At ang tanging ginagawa, kapag wala na silang magawa, doon lang lalapit sa Diyos. Sa bandang huli, mangyayari ho yan. Sa panahon na hindi na malaman ng tao kung ano ang kanyang gagawin, kapag pinangyari na ng Diyos, yung mga nakasulat sa Biblia, sa bandang huli, lahat ng tao kikilala sa Diyos, pero huli na ang lahat. Maraming mga tao kikilala nun sa Diyos, tatawagin nila ang Diyos. Bakit? Nakasulat sa Biblia, tumawag ka sa Diyos habang nariyan pa, habang naririnig pa niya, kasi darating ang panahon, wala na siyang papakinggang panalangin. Kailan yun? Pag nandito na siya, nandito na siya. Nakuha po ninyo yon? Pag nandito na siya at dinadla niya ang mga tao, nabulag pa din, yun yung magaganap. Wala na siyang papakinggang panalangin. Kahit mag-uumiyak po tayo, wala na. Huli na ang lahat. Kasi manunumdo na lang siya noon. Yun sinasabi sa Thessalonica, imimit ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak sa alapaap. Mauuna muna yung mga patay na nanalig. May karugtong po yun ha, hindi lahat ng patay. Kung hindi yung mga patay na nanalig sa Diyos, gawin po natin yung maliwanag. Amen. So sa panahon po natin ngayon, even they can see the works and miraculous, wonderful works of God, they still do not believe and they are blind. At dahil sila ay bulag, nagpapatuloy sila sa kasalanan. Ako may sabi, hindi. Balikan niyo yung John 9:41 na pinag-aralan natin. Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. No? Wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakikita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Yun po yung isang danger ng unbelief. That is the first danger. No? Nagpapatuloy sa kasalanan yung mga taong nakakakita na ng katotohanan patungkol sa Diyos. Yung mga taong nakakaranas na ng kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tinuturo po ito sa atin para tayo ay mag-ingat. Baka tayo nakaranas na ng kabutihan ng Diyos, nakakita na tayo ng kapangyarihan ng Diyos, nalaman natin ang katotohanan, but still, there is the spirit of unbelief. Kapatid, nagpapatuloy ka sa kasalanan. Amen. Pag po merong unbelief, ang sabi ni Jesus, nagpapatuloy sa kasalanan. Hebrews 3:12. Sabi po rito, babasahin ko po siya sa inyo sa King James Version. Hebrews chapter 3, verse 12. Ayan, sabi po rito sa King James Version. Hebrews chapter 3, verse 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Nakita po natin to, sabi rito, take heed, brethren, lest there be in any of you an unbelief heart of unbelief, an evil heart of unbelief in departing from the living God. So ano yung unbelief dito? The evidence of an evil heart. Kapag ka merong spirito ng unbelief ang isang tao, whether siya ay nakakilala na o hindi pa sa Diyos, there is an unbelief. Ano yung puso niya? Evil heart. Amen? Maliwanag po ng sinasabi ng Bible. Kaya nga yung unbelief sa kahulugan sa Biblia, uulit-ulitin natin, refusing to believe God and to His Word.
Di ka naniniwala sa Diyos, hindi ka rin naniniwala, nananampalataya sa salita ng Diyos. Bakit? Hebrews 11:6. Sabi diyan, for without faith, it is impossible to please God. Pero basahin pa rin po natin. Hebrews chapter 11, verse 6. Sabi dito, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen? Ang sabi, it is impossible to please God without faith. Let us check. Check po natin yung ating mga sarili. Kasi yung unbelief, hindi lang siya yung walang paniniwala. Baka may paniniwala ka nga, wala ka namang pananampalataya. Hindi po pwedeng maghiwalay itong dalawa na to. Yung pinag-uusapan po nating unbelief, there is a belief and there is a faith with God and with His Word. Why? Because the Word is God. Amen. So sabi nga dito, no? For he that cometh to God must believe that He is. Yung mula sa Diyos, dapat maniwala na merong Diyos. Manampalataya na merong Diyos. And to those that diligently seek Him. Ano yun? Diligently seek Him. Ano sa Tagalog yung diligent? Ha? Masipag. Yung mga masipag na nagsasaliksik sa Kanya. Masipag na humahanap sa Kanya. Yun, may mga pananampalataya po yun. So, number 1, danger of unbelief, continuously sinning. Nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Kasi kahit nakita na, naranasan na, yung katotohanan, pinagaling na ng Panginoong Diyos. Kung meron mang mga taong ganyan. Pero alam ko, meron. Pinagaling na. In-answered prayer na ng God yung panalangin niya. Hindi pa rin nananampalataya sa Diyos. Kapatid, kapag kaganon, you are continuously sinning. Amen. Pangalawang danger. Cannot enter into His rest. Saan po yan natin mababasa? Hebrews 3:16 to 19. Hebrews chapter 3, verses 16 to 19. Babasahin ko po muna siya sa inyo sa King James Version. Sabi rito, for some, when they had heard, did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not? So we see that they could not enter in because of unbelief. So meron pong mga hindi makakapasok, hindi makakasama ang Diyos sa kapahingahan dahil sa unbelief. Basahin po natin siya sa Tagalog. Hebreo 3:16-19. Tingnan po natin sa Tagalog. Dalangin ko po yung mga Biblia nyo, binubuksan nyo at binabasa ninyo. Sabi rito, Hebrews chapter 3, verse 16. Sino ang naghimagsik sa Diyos, bagamat narinig ang kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang isumpa? Hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya alam natin hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Amen. Ito yung sinasabi rito. Sino ba yung mga yon? Yung mga Israelita noon.
na inilabas ni Moises sa kamay ng Paraon dahil sila po ay pinahihirapan. Alam na po natin tong kwento na to. Pero itong mga Israelita na to, di ba marami silang nasaksihan? Naririnig nila yung tinig ng Diyos noon. Naririnig nila si Yahweh. Nasaksihan nila ang napakaraming himala. Hinati ang dagat. Pinadalan sila ng pagkain, ng mana, ng pugo. Meron silang pillar of clouds tuwing ano? Tuwing umaga. At meron silang pillars of fire tuwing gabi. Sino makagagawa nun kung hindi ang Diyos? Pero anong ginawa ng mga Israelita? Hindi ba? Patuloy silang nagkakasala. Bakit? Parang baliwala lang lahat ng ginawa lang ito ng Diyos sa kanila. Sa kabila ng lahat ng pinakita at kung paano sila iningatan ng Diyos, no? Dahil mahal sila ng Diyos, sa kabila ng lahat ng ito ng ginawa ng Diyos sa kanila, marami pa rin ang hindi nakapasok sa lupang pangako. Anong tawag ng Diyos sa kanila? Mga suwail. Amen? So, sa panahon po natin ngayon, marami pa rin ang mga suwail. Sa kabila ng lahat ng ginagawang kabutihan ng Diyos, meron pa rin spirit of unbelief. And those people who has this kind of spirit, ano yung pangalawang danger? Cannot enter into His rest. Saan yun? Sa piling ng Diyos. Saan yun? Sa kingdom of God. Yung literal na kingdom na pinag-aralan natin doon sa inyong training. Someday, di ba? Someday, we will see God's kingdom. Ngayon, merong kaharian ng Diyos dito sa atin. Saan? Sa puso po natin. Amen. Pero someday, makikita natin ang tunay na talagang inihanda ng Diyos na kaharian niya, makikita po natin. Sabi, makakapiling natin siya. Revelations 3. Yung verse natin, kung saan galing itong pangalan ng Sambahayang Kristyanong Ministries. Ano nga pong ano yun? Revelation 3. Sino nakakatanda? 21. Basahin natin. Revelation, pahayag. 3:21. Revelation chapter 3. 21. Ay, sorry. Revelation 21:3. Baliktad po ako. Revelation chapter 21, verse 3. Tingnan ninyo. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Amen. For those who has unbelief, hindi nila to mararanasan. Hindi ito mararanasan kailanman ng sino man na merong unbelief o hindi paniniwala at pananampalataya, bagamat nakita niya na, naranasan niya na. Alam niya kung sino ang Diyos. Alam niyo, maraming ganyan sa atin eh. Minsan mga kapamilya natin. Baka minsan tayo din. Tama? Sinagot ng Diyos yung panalangin mo, pero anong sinusukli ng tao? Hindi mo ba pagsuway? Patuloy na sumusuway sa Diyos? No? Because, pagka meron kang hindi paniniwala at pananampalataya sa Diyos, kambal po ito eh. Meron niyang disobedience. Tama? Dahil hindi ka naman lubos. Hindi pa lubos, maaaring may pananalig ka, sabi mo, pero hindi pa siguro ganoon talaga. Nagkakaroon ng pagsuway. Hindi sinusunod ang Diyos. Yung po yung delikado dun eh. No? Yung hindi pa rin naniniwala sa salita ng Diyos sa kabila ng napakarami
napakarami ng pinaranas ng Diyos na kabutihan niya sa buhay ng mga tao, ng mga mananampalataya na mismo. Pero anong sinusukli sa Diyos? Hindi ba pagsuway? Yun po yung nakakalungkot. Amen. Bakit pagsuway? No? Kasi kung talagang nasa Panginoon ka, sabi nga, if you believe na galing ka talaga sa Diyos, you will obey Him. Ano yung pagsunod mo? Fully. Yung pagsunod mo, buong buo. Teka, araw to ng Diyos ko. Sa Diyos ako. Amen. Oras ko to ng pananalangin. Makikipagliig ako sa Diyos. Sa Diyos ako. Dito muna ako. Wala munang pwede mang-istorbo sa akin. Meron po ba kayong prayer time? Meron po ba kayong tinatawag nating quiet time? Sa mga tinitrain po natin, ituro natin sa kanila, kailangan sila ay merong tinatawag na prayer time, quiet time. Hindi yung naituro natin yung prayer, tapos na. We have to teach them. Anong araw ka ngayon magpe-pray? Ganyanin mo na. Anong oras? Anong araw? Anong oras? Hindi pala anong araw. Araw-araw. Anong oras? Amen. No? Yun po yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang mga may paniniwala at pananalig sa ating Diyos. Naituro, memorize natin dapat the Lord's Prayer. Bakit? Ba'y mananampalataya ka, hindi mo alam ang the Lord's Prayer? Nakukuha niyo po ba yung punto? If you are a Christian, you're saying that you are a Christian, you're a follower of Jesus Christ, and you don't know the Lord's Prayer, bakit? Ba't hindi mo alam ang the Lord's Prayer? Amen. You see, these are the basic things na talagang pinapansin ba ng mga tao ngayon? Hindi. Yung quiet time lang tanungin mo, may quiet time ka ba sa Lord? Kaya yung dinidisciple natin, we have to check them. Did you pray sa ganitong oras na nakipag-commit ka sa Panginoon? Amen. Nananalangin ka ba? Nagpapatuloy ka ba? Ano ba to? Pahabaan ng prayer? Hindi. Hindi po ito pahabaan ng prayer. Pagandahan ng salita sa prayer? Hindi. Kung ano nang gagaling dito sa puso mo. And then the Holy Spirit will lead us how to pray and whom to pray. Kaya tayo mismo, mga manggagawa na, dapat may quiet time. Amen. Hebrews 4, 1-2. Hebreo 4. Sabi rito, ituloy lang po natin yung kanina. Nananatili pa ang pangako ng Diyos. Tingnan nyo napakabait ng Diyos. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo ay makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit, mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangako ito. Verse 2, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balita ang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Ito yung sinasabi ko kanina pa. Mag-iingat din tayo. Baka akala natin, porque Kristiyano na tayo, ay ligtas na tayo sa spirito ng unbelief. No! Sinasabi nito, ngunit mag-ingat kayo. Baka meron nga sa atin nakakapakinig ng salita ng Diyos, nakakapakinig ng mabuting balita, no? Pero narinig lang, hindi naman pinaniwalaan. Ayan, sabi, di ba, maliwanag? Sino lang yung papasok? Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos.
Nasa verse 3 po, sinasabi. Ito, sabi, tuloy natin yung verse 3. Ito'y ayon sa kanyang sinabi ng Diyos, sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Di ba nagagalit ang Diyos? Amen? Kaya delikado po yung unbelief. Kahit na naranasan na yung kabutihan ng Diyos, naranasan na lahat sa Diyos, pero wala pa rin. Meron pa rin pagsuway, meron pa rin unbelief. Those kind of people, even they are already heard the gospel, but they did not believe, they will not enter God's rest. Yun po yung pangalawang danger. Una, continuously sinning. Pangalawa, cannot enter into His rest. Number 3, ano pa yung danger ng unbelief? Unbelief person will be judged. John 3:18 to 19. Basahin po natin. John 1:3-18 hanggang 19. Sabi po rito sa John chapter 3, verses 18 to 19. Nandiyan na po kayo? Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan sino? Ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Yan. So, huhusgahan ng Diyos. Actually, nahusgahan na nga sila. Ayan o. Yung mga nananampalataya at nagpapatuloy sa kaliwanagan na mula sa ating Diyos, hindi hinahatulang maparusahan. Sino lang yung paparusahan? Nabasa natin dito. Tama po ba? Hinatulan sila. Bakit? Sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit, mas pinili ng tao ang kadiliman. Mas pinili nila yung mga ginagawa nila na hindi naman para sa Diyos. Kaya mahuhusgahan po. No? They will be judged. Mahuhusgahan po ang mga tao walang pananalig, walang paniniwala sa ating Diyos. Mabigat po yung salitang belief. Mabigat po yung salitang faith. Dahil sa pananampalataya, nagkakaroon po yan ng bunga. At ang bunga ng pananampalataya nating mga tao ay yung ating kaligtasan. Amen? Kailan ka ba naniwala sa lahat ng mga narinig mo patungkol sa Diyos? Hindi ba nung nakarinig ka na nakarinig ng salita ng Diyos? Tama? So, kailan papasok yung salvation? Nung ikaw ay meron ng pananalig sa Diyos, kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Kaya itong inaaral natin na unbelief, the danger of unbelief, nakakatakot din naman po ito. Sa mga tao na nakakarinig na ng mabuting balita, pero hindi pa rin naniniwala, hindi pa rin nananampalataya, sila ay mga bulag. Bulag sa katotohanan. Dahil po, meron pa rin ng pagsuway. At anong magaganap sa kanila? Isa po ito sa mga sinasabi na danger of unbelief. Sila po ay huhusgahan ng Diyos. Yun po yung maliwanag na sinasabi. May panghuhusga na magaganap dito sa mga tao walang pananalig sa Diyos. Walang pagtitiwala sa Diyos. Walang paniniwala sa kayang gawin ng Diyos. Walang pagsunod sa mga kalooban, kagustuhan ng Diyos. Yan po yung mga unbelief ho. At ito po ang dadanasin. At ito yung danger kung merong spirit of unbelief. Pang-apat, sa mga taong merong unbelief, they will be punished. Mark 16:16, Marcos. This is sabi po rito. Mark
chapter 16, verse 16. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Maliwanag po, nabasa po natin dito, ang nagsasabi pa rin dito ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya kung merong spirit of unbelief, ayan, mangyayari, they will be punished. Anong parusa? Naku, hindi natin alam. Pero ang alam na ang sigurado, pag ang Diyos ang nagparusa, mabigat. Amin po ba? At ang kaparusahan na yan, isa sa alam nating kaparusahan, nang sasapitin ng mga ganitong uri ng tao, ay wala sila sa piling ng Diyos pagdating ng araw. Bakit ba natin ginagawa ang bagay na to? Bakit ba tayo sumasamba? Bakit ba tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit ba tayo nananalig sa Diyos? Dahil mahal natin siya at gusto natin pagdating ng araw, tayo ay makapiling niya. Tama? Bakit isipin nyo, ilang taon ka ng Kristiyano, bakit kailangan mo sayangin? Huwag natin sayangin. Eto na nasa kamay na natin Tama po ba? Binigay na po sa atin huwag natin sayangin. Nang dahil lang sa kung ano meron ang mundo na to. Nang dahil lang sa kung ano ang nararamdaman natin. Nang dahil lang sa anong kabigatan meron tayo. Nang dahil lang sa kung anong sitwasyon meron tayo. Bakit sasayangin natin? Ibinigay na ng Diyos. Naipangako na ng Diyos. Hindi tayo mapaparusahan kung tayo patuloy na mananampalataya sa Kanya. Kasi kung tatalikod ka, syempre, huwag mo sabihin meron ka pa rin mga benefits. Amen? Kung tatalikod ka, wala ka na talagang benefits. Nakita niyo yung senior ni Babet? Sino nakabasa ng sulat na yon? Galing sa isang church, anyway, sa abroad, sa ibang bansa. Kung binasa ninyo, pinapaalam lang nila na yung preacher nila ay hindi na connected sa kanila. At dahil may ginawa yung preacher nila na yon, wala na siyang anything, any benefits na pwede niyang makuha sa iglesia. Kasi mabigat yung naging kasalanan ng kanilang preacher. Hindi niyo yun nabasa? No? Kasi walang Sinabi naman dun sa sulat, they waited for the repentance heart doon sa mismong preacher. Pero hindi nila nakuha. So they decided na makipag-disconnect na doon sa kanilang tagapagturo. So you see, tagapagturo na po yun mga kapatid. Diba? Kung tutuusin mo, mataas na yung level ng nun. Sa paniniwala natin, mataas na yung level ng pananampalataya niya. Mas spiritual na yan. Pero bakit nangyayari yun? Bakit nakakapasok ang kasalanan? Bakit? Kasi dinisisyonan. Inalaw Diba lagi kong sinasabi sa inyo, whatever we do it always in our decision. Ginagawa na lagi natin, dinidesisyonan natin yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Whatever we do, we choose. Laging dalawa lang yung mga pagpili na meron tayo sa buhay na to. Tama? Sabi ni Joshua, pipiliin nyo ba yung buhay o kamatayan? Pero sa akin, pipiliin ko ang buhay. Sabi ni Joshua, kaya nasabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. No? Laging ganon, laging may pagpili, laging may desisyon. Sa bandang huli nga, yung tao yung nagdidesisyon. Kahit nakapakinig na ng mabuting balita,
naranasan na ang lahat-lahat ng kabutihan ng Diyos. Kundi man lahat-lahat, marami na siyang naranasan. Nasaksihan niya ang pagpapala ng Diyos. Pero di ba, nasaan? Nasaan yung mga ganitong tao? Nawawala sila. Amen. Kasi kung tunay ka talagang nananalig sa Diyos, ano man ang mangyari, sa Diyos ka. Kasi sabi nga, pinupuri natin siya hindi dahil masaya ka. Sinasamba mo siya hindi dahil maraming laman ang bulsa mo. Pinupuri mo siya hindi dahil healthy ka. Paano kung lahat ng iyong kabaliktaran na nangyayari sa'yo? Hindi ka na magpupuri. Hindi ka na sasamba. Hindi ka na makikita sa iglesia. Tama? Sabi nung isang nagtuturo, yung tunay na nakakakilala at tunay na mga anak ng Diyos, version ko na lang to, doon sa konsepto ng kanyang sinabi, dahil siya ay sa Diyos, kapag nakikinig siya ng salita ng Diyos, hindi siya naiinip, hindi siya nababagot. Kahit abutin pa yan ng maghapon, ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Saan ko ba napanood yun? Meron po ako napanood na ganong video eh. Kaya nga sabi niya, ng video na yon, kayong mga nagtuturo, kayong mga pastor, pansinin niyo yung attitude ng mga nakikinig. Kanino ba video yon? May nag-share nun sa atin eh. Diba sabi? Pansinin niyo yung attitude nila. Si nanay yun. Diba, Nay? Pansinin niyo yung attitude. Ano ba sila? Talaga ba sila yung nakikinig o inip na inip? Hikab ng hikab? Labas na labas? Kasi baliwala yung pagtuturo ng salita, nagbasa ka lang salita ng salita, pero hindi mo pinapansin. Nakikinig kaya talaga itong mga to? Diba? Kaya nga minamait ko na dito pag may napapansin ako eh. Hindi ko pa naririnig yun, ginagawa na natin, diba? Pinapansin na po natin. Kasi we have to make it a point na natututo ang bawat isa sa mga nakikinig na salita ng Diyos, lalo na kung araw ng linggo. Amen. At isa pa nga bagay, kahit abutin tayo ng hanggang mamaya, walang maiinip, wala dapat magrereklamo. Bakit? Ano ba nakalagay sa Biblia? Isang araw sa Diyos. Bakit nagmamadali? Teka, may lakad ako eh. Tapos na po ba? Tama? May nag-aantay. Oo, may nag-aantay eh. Kung tutuusin, dapat nakalaan ang araw ng linggo sa Diyos. Si Pastor Abner, yung pastor na namit namin sa Tagaytay, nagturo siya, di ba? Yung mga nakaano kay Pastor Abner, yung nungkam, yung taga-Tagaytay, ang ganda rin ang turo niya, di ba? Kung natatandaan niyo yung sinabi niya, sabi niya, pag Sunday, walang makaka-istorbo sa akin because morning, sabi niya, nagsiservice. Tapos the rest of the hour, up to 10 o'clock in the evening, nagdi-discipleship siya. Tapos ng mga tao, di ba, no? Lalaanan mo na nga ng oras. Sila na nga yung aanuhin mo. Sila pa yung nagmamadali. Madalas sila pa yung wala. No. Alam nyo ho, tayo po ay tinutuwid ng Diyos. Kasi, sayang naman yung taon ng pagiging Kristiyano natin kung wala naman tayong natututunan. Ano uli ibig sabihin ng Christian? Follower of Jesus Christ. Now, examine yourself. Am I really a Christian? Do I follow Jesus Christ? Sinusunod ko ba talaga si Jesus? Tagasunod ba talaga ako ni Jesus? Tama? Examine. Tignan mo yung sarili mo. Tignan natin yung mga sarili natin. Tagasunod ba talaga ako ni
Kristo? Sumusunod ba talaga ako kay Kristo? Kay Kristo, kay Kristo, sa Panginoong Jesus. Because we call ourselves Christian. Amen. And if a Christian really follow Jesus Christ, sumusunod ka nga eh. O sabi niya, anong araw ngayon? Araw ng pagsamba. Saan ka dapat? Susunod ka sa akin, di ba? Dapat nandito ka. Amen. O oras ng pananalangin, sumusunod ka, di ba? Dapat nandito ka. Araw at oras ng pananalangin, dapat nandito ka. Nasaan ang mga tao? Nasaan yung sinasabing tagasunod sila ni Kristo? Hindi ho ba? Nakakalungkot. Hindi ho natin nilalahat. Maaaring sabihin ng iba, nasa work kami. Okay, nasa work. Yung wala sa work. O yung may work, meron kasing work na ganito eh. May work siya, pero kaya niya yung oras niya. Naiintindihan niyo ako? May trabaho siya, pero kaya niyang lumabas. Kasi, hindi naman masyadong maselan yung work. Parang ganyan. Meron pong ganyan eh. Ibig sabihin, ikaw lang magdidesisyon. Kung gagawin mo to o hindi. Pero sabi mo, Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo, dapat sumusunod ka. Talaga. Amen. So you see, unbelief and disobedience connect each other. Magkambal po talaga ito eh. Bakit ang hindi? Anong sabi sa James? Faith without work is dead. Ang pananampalatayang wala namang gawa, patay. Kahit nasabihin mong naniniwala ka sa gospel, hindi ka naman gumagawa, hindi ka naman sumusunod, patay. Patay. Kaya huwag mo sabihin may pananalig ka. Kasi meron pa nga doon eh. Sabi, di ba? Pakikita ko sa'yo yung pananampalatayang may gawa. Basahin niyo yung sa James. Mababasa po yan doon. Kapatid, kung hindi pa rin tayo natututo sa tagal na nating mga Kristiyano, nakakahiya naman tawagin ang mga sarili nating Christian, tagasunod ni Kristo. Nasaan yung ibang Christian ngayon? Sige nga. Nasaan yung ibang Christian ngayon? Tama? Kung talagang sumusunod kay Kristo, nasaan? Mas madalas pa nga yung wala kaysa narito. Yung kabuti. Alam niyo yung kabuti? Susulpot na lang bigla. Yan, tapos bigla rin nawawala. So, yung bilang natin na to, wala pa rin po, hindi pa rin siya 100% na Kristiyano na nakakasunod kay Kristo. Amen. Bakit? Marami pa rin yung nagwawala. Hindi na po sila nawawala. Nagwawala. Kasi nasa pagpili po yan eh. Amen? Number 5, the danger of unbelief. The wrath of God is in him. John 3:36. John chapter 3. Sayin po natin. John 3 verse 36. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang alin? Ang poot ng Diyos. Ayan, basahin niyo, buksan niyo po yung inyong mga Biblia. Babasahin ko rin siya sa King James, John chapter 3, verse 36.
He that believe on the Son hath everlasting life, and he that believe not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Yan, nakita po natin to. Tagalog version, King James version, anong version yung hawak ninyo, isa ang sinasabi ng salita ng Diyos. The wrath of God, ang poot ng Diyos, ay ano? Hindi nga mawawala sa Kanya eh. Ano sabi? Mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Kanino yun? Yung hindi mawawala yung poot ng Diyos sa Kanya. Yung mga hindi tumatalima. Yung mga merong unbelief. Kita nyo to, yung salita sa Tagalog, di ba tumatalima? Obedience to eh. Amen? Kaya yung pinag-uusapan nating unbelief and obedience, sinasabi ko sa inyo kanina pa, kambal po talaga sila. So, nandoon ang poot ng Diyos, mananatili doon sa mga taong hindi tumatalima sa Kanya. Amen. Hindi po ako may sabi. Nga dangerous yung may unbelief eh. Ito nga po yung danger doon eh. The wrath of God is in Him. Hindi yun mawawala. Hindi yun maaalis. Unless repent. Unless you need to repent. Mga tagasunod ni Kristo, sabi natin, tama, mga tagasunod ni Kristo, tayo'y mga tagasunod ni Kristo. Alam natin ang dapat gawin at sundin kung tayo po ay mga tagasunod na ni Kristo. Amen. Ang mga panawagan po natin sa bawat gawain tuwing Miyerkules, Biyernes, Linggo, Evangelism, nasaan ang mga tagasunod ni Kristo? Amen. Kailangan natututo po tayo. At uulitin ko, tatanungin ko yung mga nagtuturo sa inyo, if they have given you or teach you to have a quality time to God. Dahil bilang tagasunod ni Kristo, marunong tayo dapat makipagniig sa Diyos. Meron tayong oras sa Panginoon na inilalaan natin, walang pwedeng ibang gawin kung hindi makipag-usap sa Diyos. That is our quality time, our quiet time with the Lord. Amen. Kaya kung hindi nyo pa yung ginagawa, simulan nyo na po ngayon yan. Dahil yung mga tinuturo na yon, ulit-ulitin ko, yung mga tinuturo sa discipleship, yung mga tinuturo dito sa ating iglesia, baliwala ang lahat ng yan kung hindi naman po natin susundin. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, ituro man sa iyo ang buong Biblia, kung hindi ka naman susunod, baliwala lang. Pare-pareho lang tayo nagsasayang ng oras. At marahil yung oras nila, sinayang nila. Pero ako, hindi. Amen? Kasi nga, yung pagsunod, nandun na sa tinuturuan. Mga kapatid, nandito na rin lang tayo pare-pareho. Sumunod po tayo. Sumunod po tayo sa Diyos. Dahil yun naman talaga yung pangalan natin. Tagasunod ni Kristo. Followers of Jesus Christ. Amen. Matthew 13:58. Sabi po rito, Mateo 13. Meron po tayong 4 na verse na babasahin bago po tayo magtapos. Matthew chapter 13 verse 58. Yung hindi siya masyadong naghimala doon sa lugar nila dahil hindi siya pinapaniwalaan. 13 po, verse 58. Ayan o, hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth, di ba? Bayan niya to. By the way, trivia lang, kaya siya tinawag na Nazareno.
Kasi taga Nazaret siya. Wala nang ibang dahilan yon. Hindi siya pangalan ng yung alam nyo na. Parang tayo, taga Pilipinas, ano tawag sa atin? Pilipino. Siya, taga Nazaret, ang tawag sa kanya? Oh, di ba? Wala pong yon, hindi siya yung katulad ng namulatan natin. Oh, sabi sa verse 58, at dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Si Jesus mismo, dinesisyon na niya na huwag nang masyadong magpakita ng kababalaghan mismo daw sa lugar niya. Bakit? Hindi naman siya pinapaniwalaan eh. Sayang lang. Gamitin niya na dun sa iba. Bakit? Anong tingin sa kanya? Hindi ba yan ay si anak ni Jose na karpentero? Ganun lang po tingin kay Jesus Christ. Doon mismo sa kanyang lugar. Anak siya ng karpentero. Kaya si Jesus Christ po, marunong po siya actually sinasabi, ang trabaho ni Jesus Christ, nung hindi pa siya nagmi-ministry, he is a carpenter. Kasi si Jose, carpentero po siya. Amen? Romans 14:23. Roma 14:23. Sabi po dito, ngunit, ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay hinahatulan ng Diyos sapagkat hindi ayon sa kanyang pananalig ang kanyang ginagawa. Kasalanan ang anumang gawang hindi ayon sa pananalig. Ito po yung mga paalala sa atin patungkol sa mga unbelief. So, kung anumang ginagawa mo na hindi ayon sa pananalig, yun po ay kasalanan. Amen. John 20:27-29. In our conclusion, John chapter 20, verses 27-29. Sabi po dito, saka sinabi kay Tomas, eto na yun si Tomas kasi po, di siya naniniwala. Anong sabi ni Tomas? Nung hindi niya pa nakakaharap si Jesus, makakita ko muna at maipasok ko yung daliri ko. Tama po ba ako? Diba? Oh, sabi niya, doon lang ako maniniwala. Eto na. Eto na si Jesus Christ. Pinaiksi na lang po natin, pero basahin niyo po yan. Ano sabi ko? 27. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Si Jesus po yung nagsasalita. At ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. O, paano papasok yun? Di ba butas nga? Huwag ka na mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Si Tomas naniwala kasi meron na siyang proof. Diba? Pero ano sabi ni Jesus? Mapapalad. Blessed are those. Mapapalad yung mga naniniwala kahit hindi pa nila nakikita si Jesus Christ. Wala nang kailangan patunayan si Jesus sa atin, mga kapatid. Dahil lahat ginawa niya na. Lahat binigay niya na sa tao. Anong gusto niya? Tayo ay manampalataya, manalig sa Kanya, alisin ang spirit of unbelief. Last verse, Matthew 17, verse 20. Ito naman po yung hindi nila mapalayas, yung masamang espiritu doon sa bata. Bata mapubako. Matthew chapter 17, verse 20. So, tinanong na po nila si Jesus Christ at ito po yung sagot niya. Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Kapag ka meron tayo, ano daw?
pananalig sa Diyos. Walang bagay na hindi natin mapangyayari. Pero meron pong karugtong yan, yung masamang espiritu na yon na hindi nila mapalayas. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. May kahandaan din na dapat ginagawa sa mga ganitong uri po ng gawain. Pero ang gusto natin sabihin dito, yung sinabi ni Jesus, walang bagay na hindi nyo magagawa. Walang bagay na hindi nyo mapangyayari. As long as meron kayong sinliit ng butil ng mustasa. Diba sabi? No? At sabihin mo dyan sa bundok, na sinlaki man lang ng butil ng mustasa. Di nakakita na ng butil ng mustasa. Ha? Gaano siya ano po? Sobrang liit. So, anong kailangan lang natin, di ba? Ganun lang. Maging sinlaki lang ng butil ng mustasa ang ating pananalig sa Diyos. Walang bagay na hindi po natin mapangyayari. Amen. No. Kaya ano gusto ng Diyos? Para hindi po tayo mapol dito sa danger of unbelief. Tayo ay manalig sa ating Panginoon. Manalig, may kasamang gawa. At kung meron ka kapatid na spirit of unbelief, palayain mo ang iyong sarili at magpatuloy ka sa pananalig sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dalangin ko, tayo po ay palaging merong natututunan sa ating pong mga pinag-aaralan, sa ating pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, o aming Diyos. Dakila ka sa lahat. Panginoon, baka nga minsan hindi namin alam. Meron pala kaming unbelief. Lord, humihingi kami, Panginoon, ng tulong sa iyo na ito'y mawala sa amin at kami ay makapagtiwala ng lubos sa iyo. Manalig kami ng lubos sa iyo, O Diyos. Yung butil ng mustasa, sobrang liit. Baka yung butil ng mustasa na yun, hindi pa umaabot doon yung mga pananalig po namin. Kaya hiling namin sa araw na to, Panginoon, level up our faith. Dagdagan mo, O Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng tamang pakikinig sa iyo. Sa pamamagitan, O Diyos, ng pananalig sa iyo. Sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, na patuloy kaming magtiwala sa iyo, O Diyos. Patuloy kaming manangan sa iyo. Patuloy, Panginoon, yung pagiging Kristiyano namin na sinasabi namin kami mga tagasunod mo. Mangyari nga po ito na meron kaming mga natututunan sa aming mga buhay bilang bumibilang na kami ng mga taon bilang mga Kristiyano. Nanawa, O Diyos, kami talagang merong natututunan sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano sa iyong pagtawag sa aming Panginoon. Patatagin mo ang aming mga pananalig, pagtibayin mo ang aming mga pananampalataya, at hayaan mo, O Diyos, na mawala sa amin ang mga pag-aalinlangan o gan. Mawala sa amin, Panginoon, ang kawalan ng pagtitiwala sa iyo. Mawala sa amin, Panginoong Jesus, ang hindi paniniwala. Kahit na nakita na namin, narinig na namin, naranasan namin, kami mismo sa aming mga sarili, ang iyong pagiging Diyos, ang iyong kabutihan. Mawala nga po ito, O Diyos, at patawarin mo ang bawat isa. For those who have the spirit of unbelief, O God, ayaw namin, Panginoon, na ma-fall doon sa danger, Panginoon, ng unbelief, Panginoon. Kaya God, nawa, O Diyos, makapagpatuloy kami bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, na tunay na sumasamba at sumusunod po sa iyo at sa iyong salita. Salamat po ng marami, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang mga narinig namin
sa oras na to at doon pa sa mga nakaraang pang pagtuturo. Magdesisyon kaming lahat na ito po ay masunod namin. In Jesus' name, Amen.